Then, paano naman nangyari yung nabuo yung Extreme Business? Yung Extreme Business Solution. So, syempre, dumating yung panahon sa buhay ko na umuulan na ng pera. Naranasan na kasi namin yung halos, kahit hindi na ako kasi nga, na-automate ko na yun. Hindi pa uso yung word na automation, na-automate ko na. Diba na kahit nasa ibang bansa ka, makakapag-provide ka ng services through online. And then, dumating yung point na nag-stop na akong mag-grow. Kasi nga, dami ng pera. Nakuha ko na yung dream house ko, maraming sasakyan, mga ari-arian. So sabi ko, okay na ako. Para napalaki mo na yung negosyo ng nanay mo. Napalaki na yung negosyo ko. Yung nanay ko, masaya na, may bahay na siya, may sasakyan na siya. So, nakapunta na ako ibang bansa. Lahat ng success na pinapangarap ko, na-achieve ko na. At yun din yung nagpabagsak sa akin. Kasi kapag nag-stop ka pala mag-learn or mag-grow sa buhay mo, yung pag-feeling mo, alam ko na yan, doon ka pala mag-start na bumagsak ulit. And then, dahil nga maraming pera, parang dumating ka sa na-comfort zone ka. Comfort zone, yes. Naging complacent ka sa, okay na, may pumapasok naman. Pero yung parang may call center, 24/7 ang operation ko. Diba? Ang dami ko ng brush, marami akong tao. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng promo si company, nag-invest ako ng 15 million. Sabi ko, magbibigay ito sa akin ng 1 million every week. Yes. Wow! Diba? Tinreat ko pa yung family ko, Boracay, 5-star hotel, all 25 kami, imagine that, diba? Sabi ko, okay lang kasi papasok na next week yung payout. And then, boom! Next week, walang payout. Next week, walang payout. Hanggang umabot ng 1 taon, wala na yung investment, wala na yung 15 million. Doon ako medyo, ano nangyari? Ganun lang. Kasi ganun tayo ng mga negosyante, parang gusto nating mapalago ng mapalago yung pera, no? Doon natin ina-apply yung money works for you. Kaya lang mali. Tama. Yung napaglagyan natin ng pera. Totoo yun. So ano yung naging mo nun, feeling? To be honest, yun yung na-depress ulit ako. After my heartbreak, no? Yun yung pangalawa. Sabi ko, ano nangyari? Hindi naman kami naghirap. Pero mentally, napabayaan ko yung business, napabayaan ko yung family, napabayaan ko yung sarili ko. And sinisisi ko yung sarili ko. 1 year kami halos hindi nag-uusap ng asawa ko. And then sabi ko, babawi ako. Babawi ako. Diba? Nagbukas ako ng branch El Nido. Ano yung naging realization mo sa mga naging experiences mo na yan? Parang kikita tapos magkakaroon ng struggle. Ito yung hindi ko makakalimutan yung sinabi ng mom ko sa akin na ang buhay ay parang isang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero pag nasa taas ka, paghandaan mo yung pagbaba. Para kapag nasa baba ka, iikot lang yan pataas. Marami kasi sa mga Pilipino, pag nasa taas, party dito, nasa comfort zone hindi pinaghahandaan yung pag-ikot ng gulong. Kasi ikot talaga ang buhay. Maaring may mangyari sa family, health man yan and everything. So you need to prepare for the worst palagi. Kumbaga, sa Biblia palaging may darating na tag-ani at tag-gutom. Pero sabi niya, kung bago umikot yung gulong, make sure paghandaan mo. Para kapag umikot yan, ready ka, hindi ka malulubak. Kasi pag ikaw nalubak, di ba, ang hirap makaahon. Sobrang hirap nun. Kaya paghandaan mo yun.